Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani, at ngayon ay ating susuriin ang paksang ito, magapakaing lihim na sumisira sa pankreas mo, alamin at iwasan. Nagtataka ba kayo kung may mga pagkain na akala niyo ay malusog pero ang totoo ay nagpapataas ng inyong blood sugar ng mas mabilis kaysa sa asukal? Mga minamahal, sa loob ng 35 taon kong pakikisalamuha sa mga matatandang pasyente, napagtanto ko ang isang malaking kabalintunaan habang mas pinipilit nilang kumain ng healthy batay sa kanilang naririnig, mas lalong nawawalan ng kontrol ang kanilang blood sugar. Ang problema ay hindi sa kawalan ng disiplina, kundi sa maling pagkakaintindi natin sa tunay na kalikasan ng ilang karaniwang pagkain. Ayon sa ilang medical statistics, mabilis na tumataas ang bilang ng adultong Asyano na may problema sa sugar metabolism, at malaking bahagi nito ay hindi man lang nila napapansin na nasa pre-diabetes stage na sila. Mas kapansin-pansin pa, ipinapakita rin ng maraming pag-aral na ang mga Asyano ay mas sensitibo sa pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain, lalo na kapag kumonsumo ng mapagkaing may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, isang maling pagpili lang sa pagkain, maaring biglang tumaas ang inyong blood sugar sa loob lamang ng 20 hanggang 30 minuto. Nakakita na ako ang kaso ni Aling Nena, 72 taong gulang mula sa Pampanga. Siya ay napakaingat sa pagkain, halos laging pumipili ng mga pagkaing itinuturing na malusog. Ngunit sa isang regular check-up, abnormal ang pagtaas ng kanyang blood sugar. Ang nakagulat sa kanya ay hindi siya kumain ng matatamis o uminom ng matatamis na inumin bago iyon. Nang sinuri namin ang bawat pagkain niya, nalaman namin na ang mga pagkaing akala niya ay malusog ang siya palang mabilis na nagpapataas ng blood sugar, nakakaunti lang ang nakakapansin. Mga minamahal, ang pinakadelikado ay hindi ang pagkain ng isang pirasong cake, kundi ang araw-araw na hindi sinasadyang pagkaing nagpapahirap sa pankreas. May mga pag-aral na nagpapakita na kapag biglang tumataas ang blood sugar ng maraming beses sa isang araw, naipon ang pressure sa pankreas sa paglipas ng panahon, na tahimik na nagpapababa ng kakayahan nitong magregulatin ng insulin. At ang nakakatakot ay, ang prosesong ito ay nangyayari ng tahimik, walang sakit, walang malinaw na sintomas hanggang sa bumaba na ng malaki ang function. Kaya naman, sa video ngayon, ituturo ko sa inyo ang 5 uri ng pagkain na akala niyo ay karaniwan pero maaring magdulot ng malaking pinsala sa pagkontrol ng blood sugar kung hindi tama ang paggamit. Ibabahagi ko rin ang mas ligtas na alternatibo na makakatulong sa katawan na maging stable ng natural nang hindi kailangan ng matinding pagdiet. Panoorin ang buong video dahil ang huling bahagi ay may napakahalagang impormasyon na maaring magpabago sa inyong pananaw sa araw-araw na pagkain. Minsan, sa tamang pag-ayos lang ng isang maliit na detalye, malaki na ang mababawas sa panganib ng komplikasyon sa hinaharap. At bago tayo magsimula, gusto kong marinig mula sa inyo. Ano ang madalas ninyong kinakain sa mga pagkain na sa tingin niyo ay pinakamalusog? Mag-iwan komento sa ibaba, babasahin ko at susuriin ng detalyado para matulungan kayong mas maintindihan. Ngayon, dumako na tayo sa pangunahing nilalaman. Bahagi 1. Ang 5 pinakamasamang pagkain na direktang umaatake sa pankreas. Ngayon, isa kong tatawagin ang 5 pinakamasamang pagkain na tahimik na sumisira sa inyong pankreas araw-araw. Nang ipaliwanag ko ang mapagkaing ito kay Aling Nena, labis siyang nagulat at nabigla dahil iyon mismo ang makinakain niya araw-araw, sa paniniwalang masustansya ang ito. Napagtanto niya na ang maakala niyang pampalusog ay unti-unting pumapatay sa kanyang pankreas. Una ay ang pancit bihon. Huwag na huwag ninyong sosobrahan ang pagkonsumo nito. Marami pa rin sa inyo ang naniniwala na ang bihon ay isang malusog na pagpipilian, na isang pagkain para sa pagbabangang timbang. Dahil sa isang mangkok ng bihon ay karaniwang may gulay, mushroom at kaunting karne. Sa unang tingin, mukhang balansa ang nutrisyon. Ngunit sa aking 35 taon na karanasan sa pagtatrabaho sa mga matatandang pasyente, dapat kong sabihin na kung hindi tama ang paggamit, lalo na ang pancit bihon,
Ito ay isa sa mga pagkaing tahimik na nagdudulot ng napakalaking pressure sa pancreas na kakaunti lang ang nakakapansin. Ang pangunahing problema ay nasa kalikasan ng pansit. Ang bihon ay halos pinrosesong starch na kapag pumasok sa katawan ay mabilis na nagiging asukal sa dugo. Hindi lang iyon, kapag niluto sa paraang stir-fry, ang nagluluto ay karaniwang nagdaragdag ng maraming langis upang magbigay ng kinang at lasa, at nagdaragdag din ang pampalasa na may asukal upang mapasarap pa ang lasa. Kaya, sa isang plato ng pansit bihon na mukhang magan, mayroong isang kombinasyon na tinatawag kong three-pronged pressure na binubuo ng refined starch, taba, at asukal. Kapag ang kombinasyong ito ay pumasok sa katawan, ano ang mangyayari? Mabilis na tumataas ang blood sugar sa maikling panahon na hindi pa nakakaangkop ang katawan. Kasabay nito, ang blood fats, lalo na ang triglycerides, ay may tendensyang tumaas din. Sa puntong ito, ang pancreas ay napipilitang magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa normal upang maglabas ng insulin upang may pasok ang labis na asukal sa mga selula. Ngunit para sa mga matatanda, kapag ang function ng organ ay bumababa sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pagpapabilis ng ganito ay parang pinipilit ang isang lumang makina na magtrabaho ng labis. Madalas kong ipinapaliwanag sa mga pasyente na sa bawat pagkaing may langis na pansit bihon. Hindi lamang ito simpleng pagkain, kundi isang beses na kailangang magtrabaho ng matagal at masinsinan ang pankreas upang maproseso ang epekto nito. Kung ang ugali na ito ay umuulit ng maraming beses sa isang linggo, sa loob ng maraming buwan, ang pagkapagod na iyon ay hindi na panandalian kundi magiging pangmatagalang pagbaba ng function. Sa isang punto, hindi na kayang tugunan ng pancreas at iyon ang simula ng kapansin-pansing pagkawala ng kontrol sa blood sugar. Kaya, ang gusto kong idiin ay hindi kailangan na tuluyang alisin ang pansit bihon sa inyong pagkain, kundi ang mahalaga ay maunawaan ang tunay na kalikasan nito at gamitin ito ng may kamalayan. Kung gusto talagang kumain, unahin ang pansit na may sabaw, kaunting langis, kumain ng katamtamang dami, at ihalo sa maraming gulay, at kumain ng dahan-dahan, ngumuya ng mabuti upang mabawasan ang metabolic pressure. Ang kalusugan sa pagtanda ay hindi nagmumula sa matinding pagdiet kundi sa pag-unawa at pag-ayos na mga gawi sa isang napapanatiling paraan. Pangalawa ay ang sushi o lumpiang Shanghai. Ito ay isang pagkain na maraming Pilipino ang pinipili dahil sa kaginhawaan, pagiging compact, at pakiramdam na magaan pero sapat. Ngunit mula sa pananaw ng isang nagtatrabaho sa larangan ng kalusugan, kailangan kong linawin na kung regular na ginagamit ang sushi o lumpiang Shanghai ay maring mabilis na magpatas ng blood sugar at magdulot ng malaking pressure sa pancreas. Ang pangunahing punto ay nasa puting bigas. Ang pangunahing sangkap ng sushi o lumpiang Shanghai. Ito ay isang uri ng starch na may mataas na glycemic index. Kapag pumasok sa katawan, mabilis itong nagiging glucose sa dugo. Hindi lang iyon, ang kasamang sangkap tulad ng atsara, adobo o iba't ibang pre-processed fillings ay karaniwang dinarakdagan ng asukal upang magbigay ng lasa at madaling kainin na nagpapataasin kabuwang dami en asukal na natatanggap ang katawan na hindi ninyo namamalayan. Sa labas, mukhang balanse, ngunit sa totoo lang, sa loob ay may malaking pag-ipon ng asukal. Gayunpaman, ang mas kapansin-pansin na napapabayaan ng marami ay ang paraan ng pagkain natin ng sushi o lumpiang Shanghai. Dahil sa pagiging maliit, madaling kagatin, madalas tayong kumakain ng napakabilis, halos hindi nginungiya ng mabuti. Samantala, ang proseso ng pagmuya ay hindi lamang isang ugali kundi isang mahalagang hakbang na nakakatulong sa enzyme sa laway na simulan ang paghihiwalay ng starch. Kapag pinaikli ang oras nege pagnuya, halos lahat nege starch ay direktang bumababa sa digestive system at mabilis na nagiging asukal. Nagre-resulta ito sa biglang pagtaas ng blood sugar sa maikling panahon para sa katawan, lalo na sa mga matatanda. Ito ay isang hindi gaanong magaan na senyales. Kailangang mag-react agad ng pancreas,
upang maglabas ng insulin para maproseso ang mataas na blood sugar. Kung paulit-ulit na nangyayari ang sitwasyong ito, araw-araw, ang pankreas ay mapupunta sa isang estado ngang patuloy na pagtatrabaho ng walang oras para magpahinga, sa kalaunan ay humahantong sa pagbabaeng function. Madalas kong inihahalin tulad ito sa isang alarma na patuloy na tumutunog na nagpipilit sa katawan na mag-react ng mabilis at sa paglipas ng panahon, ang pagkapagod na iyon ay mag-ipon at magiging tunay na problema. Ngunit ang gusto kong maunawaan ninyo ay hindi kailangan na matakot o alisin ng tuluyan ang pagkain na ito kundi ayusin ang paraan ng paggamit. Kung paminsan-minsan lang kayong kumakain, maaari kayong kumain ng maraming gulay, pumili ng mas kaunting kanin, at ang pinakamahalaga ay kumain ng dahan-dahan, ngumuya ng mabuti upang mabawasan ang bilis ng pag-absorb ng asukal. Ang isang maliit na pagbabago sa paraan ng pagkain ay maring magdulot ng malaking pagkakaiba sa kung paano magre-react ang katawan. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-iwan ng komento ang dua sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa isang malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Pangatlo ay ang low-fat yogurt at flavored yogurt. Ito ay isang grupo. NJ, pagkain na marami, sa inyo ang naniniwala na mabuti sa kalusugan, lalo na para sa digestive system. Ngunit sa klinikal na kasanayan, nakatakpo akong hindi kakaunting kasong maling paggamit at hindi sinasadyang ginawang isang pagkain na akala ay malusog, naging isang salik na nagdudulot ng malaking pressure sa pankreas. Ang kailangan nating malinaw na makita ay ang karamihan sa mga uringang fruit-flavored yogurt o low-fat yogurt sa merkado ngayon ay karaniwang naglalaman ng mataas na dami ng asukal, lalo na sa anyong fructose. Ito ay isang uri ng asukal na may kaaya-ayang tamis, madaling inumin, ngunit may iba't ibang mekanismo ng metabolismo kumpara sa ordinaryong glucose. Kapag pumasok sa katawan ng walang kasamang fiber, mabilis na naabsorb ang fructose. Halos direkta itong napupunta sa metabolic system ng walang natural na hakbang sa pagkontrol na nagpapahirap sa katawan na magregulate ng mabilis. Madalas kong ipinapaliwanag sa mga pasyente na ang nakababahala ay hindi lamang ang dami ng asukal kundi ang bilis ng pag-absorb ng asukal. Kapag malaking dami ng asukal ang ipinasok sa dugo sa maikling panahon, napipilitan ang katawan na mabilis na mag-react sa pamamagitan ng pagtaas ng insulin secretion. Kung madalas na nangyayari ang sitwasyong ito, ang pankreas ay mapupunta sa isang estado ng overactivity. Lalo na sa mga matatanda, kapag bumaba na ang metabolic function, mas malinaw ang pressure na ito. Bukod pa rito, may isang punto na kakaunti lang ang nakakapansin. Ang malofat na produkto ay karaniwang inaayos sa pamamagitan ng pagtaas ng nilalaman ng asukal upang mapanatili ang tamis. Hindi sinasadyang lumilikha itong isang kabalintunaan. Akala ay nababawasan ang pasanin sa katawan, ngunit sa totoo lang ay nagpapataas ng metabolic pressure. Kapag tumaas ang asukal, kailangan ng katawan ng insulin upang maproseso at kailangan ding magpakilos ng iba pang digestive mechanism na nagpapahirap sa pankreas sa endocrine at digestive functions. Sa pangmatagalang pananaw, ang labis na pagkonsumo ang asukal, lalo na ang fructose, ay may kaugnayan sa proseso na tinatawag ng medisina na glycation reaction. Ito ay ang fenomenon kung saan ang mga molekula ng asukal ay kumakabit sa mga protina sa katawan na lumilihang ma-intermediate na produkto na maaring magdulot ng pamamaga at pinsala sa tissue. Kapag ang prosesong ito ay nagaganap ng matagal, hindi lamang nito naapektuhan ang madaluyan ng dugo kundi nag-ambak din sa pagbaba ng function ng mahahalagang organ kabilang ang pankreas. Gayunpaman, ang gusto kong idiin ay hindi kailangan na tuluyang alisin ang yogurt kundi kailangan ng tamang pagpili at tamang paggamit. Kung gusto mong gumamit, unahin ang plain, unsweetened yogurt at gumamit ng katamtamang dami. Pinakamahusay pagkatapos kumain upang mabawasan ang bilis ng pag-absorb. Iwasan ang mauri na may fruit flavor
o ang manag-advertise ng low-fat ngunit matamis na madaling inumin dahil kadalasan ay senyales iyon ng pagdaragdag ng asukal. Pang-apat ay ang carbonated drinks at instant coffee na may gatas. Ito ay dalawang uri ngang inumin na akala ay karaniwan, maginhawa, at madaling inumin ngunit nagtatago ngang malaking panganib para sa mga nasa edad at matatanda, lalo na sa mga interesado sa pagkontrol ng blood sugar at pagprotekta sa pankreas. Sa prosesong pagsubaybay sa mga pasyente, napansin ko ang isang kapansin-pansing katotohanan sa pagpapanatili lamang ng ugali ngang pag-inom ng 2 baso ngang matamis na inumin araw-araw. Ang panganib ngang metabolic disorder, kabilang ang diabetes, ay maaaring kapansin-pansing tumaas sa paglipas ka panahon. Kaya ano ang nagiging dahilan kung bakit napakadelikado nga inuming ito? Ang sagot ay nasa anyo nga asukal. Kapag ang asukal ay nasa solidong anyo, kailangan ngang katawan ngang oras upang ngumuyain, tunawin, at i-metabolize ng paunti-unti. Ngunit sa asukal na nasa likidong anyo, halos lahat ng prosesong iyon ay pinaikli. Mula sa bibig pababa sa tiyan at pagkatapos ay sa maliit na bituka. Ang asukal ay napakabilis na naabsorb ng halos walang anumang natural na mekanismo upang pabagalin ito. Nagdudulot ito ang mabilis na pagtaas ng blood sugar sa maikling panahon na lumilikha ng biglang pressure sa endocrine system. Ang ating pancreas ay idinisenyo upang iproseso ang enerhiya ng dahan-dahan at may kontrol. Ngunit kapag nakakatanggap itong malaking damingang likidong asukal sa maikling panahon, napipilitan itong mag-react agad sa pamamagitan ngang paglabas ngang insulin. Kung madalas na nangyayari ang sitwasyong ito, araw-araw, ang pancreas ay mapupunta sa isang estado ngang patuloy na pagiging stimulated, walang oras para magpahinga. Para sa mga matatanda, kapag bumaba na ang kakayahang makabawi, ito ang daan tungo sa tahimik na pagbabangang function ng pancreas. Lalo na sa instant coffee na may gatas, marami ang nag-isip na maliit na pakete lang ito para maging alerto kaya hindi nakakabahala. Ngunit sa katotohanan, sa bawat pakete ay karaniwang naglalaman ng medyo mataas na dami nga asukal, bukod pa sa mga pampasarap na additives. Kapag regular na ginagamit araw-araw, ang ugali na ito ay hindi na maliit kundi nagiging paulit-ulit na pinagmumulan ng asukal. Nakakita na akong maraming kaso na dahil lang sa pagpapanatili ng ugali na ito sa loob ng mahabang panahon, unti-unting nawawalan kontrol ang blood sugar nang hindi nila namamalayan ang sanhi. Ang nakakapagtaka ay ang pakiramdam kapag iniinom ang nga inuming ito ay karaniwang napakagaan. Hindi nakakabusog, hindi nagdudulot ang pakiramdam na labis na kumain kaya madali ninyong napapabayaan ang tunay na epekto ng ito. Ngunit ang pagiging magaan na iyon ang siyang nagiging dahilan upang tahimik at patuloy na makatanggap ng asukal ang katawan na lumilikha na ipon na pasanin para sa metabolic system. Kaya, ang gusto kong ibahagi ay hindi upang tuluyang ipagbawal kundi upang matulungan kayong makita ang tunay na kalikasan. Kung maaari, unti-unting palitan ngang mas malusok na pagpipilian o bawasan man lang ang dalas at dami ngang paggamit. Ang isang maliit na pagbabago tulad ng pagbawas ng 1 baso araw-araw sa paglipas ng panahon ay magdudulot ng malaking pagkakaiba sa kalusugan. Panglima ay ang labis na pagkonsumo ng abokado. Ito ay isang napakakaraniwang halimbawa ang isang pagkain na itinuturing na mabuti ngunit kapag ginamit ng hindi tama sa maling tao at sa maling dami ay nagiging pasanin para sa katawan. Ang abokado ay matagal nang kilala na mayaman sa unsaturated fats na mabuti para sa puso. Ngunit para sa mga may humina na pancreas function, lalo na sa mga nasa edad at matatanda, ang labis na pagkain ng abokado ay kailangang pag-isipan ng mabuti. Ang pangunahing punto ay nasa napakataas na nilalaman ngang taba sa abokado. Kapag kinain ninyo ito, kailangan ng katawan na pakilusin ang digestive system upang iproseso ang dami ngang taba na ito. Kung saan ang pankreas ay gumaganap ng sentral na papel sa pamamagitan ng paglabas ng digestive enzymes. Sa isang malusok na katawan, ang prosesong ito ay medyo maayos. Ngunit sa isang humina na pankreas,
sa paglipas ng panahon. Ang patuloy na pagprosesong malaking daming taba ay parang pinipilit ang isang pagod na tao na magpasan ng sobrang trabaho. Sa katunayan, nakatakpo akong maraming kasong matatandang pasyente na pagkatapos kumain nga maraming abokado ay nakakaranas ng mga sintomas tulad ng bloatedness, indigestion, pananakit sa itaas na bahaging tiyan, o matagal na utot. Ang mga sintomas na ito ay hindi aksidente kundi mga senyales na ang digestive system, lalo na ang pancreas, ay overloaded. Laging may paraan ang katawan upang magsalita kung nakikinig lang tayo. Ngunit kung titingnan natin ng mas malawak, makikita ninyo na hindi lang abokado kundi lahat ng pagkaing ibinahagi ko ay may isang napakalinaw na pagkakapareho. Ang pagdudulot ang metabolic pressure sa pamamagitan ng likidong asukal o refined starch o biglang pagtaas ng pasanin sa pagtuna. Kapag ang labis na asukal ay pumasok sa katawan, lalo na sa madaling absorb na anyo, babaguhin ng atay ang labis na enerhiya na ito sa taba na naipon sa paligid ng mga internal organ. Tinatawag itong visceral fat o ectopic fat ng medisina. Ibig sabihin ay taba na lumilitaw sa mga lugar kung saan hindi ito dapat naroon. Para sa katawan ng Pilipino, may isang biological na katangian na madalas kong binabanggit sa mga pasyente. Kahit bahagyang tumaas lang ang timbang, mabilis pa ring naipon ang visceral fat. Kapag ang layer ng taba na ito ay kumakapit sa pancreas, hindi lamang ito basta-basta naroon kundi direktang naapektuhan din ang paggana ng mga sel na gumagawa ng insulin. Maaari ninyong isipin ito bilang isang pabrika na normal na gumagana ngunit napapalibutan ng usok at panlabas na pressure. Unti-unting bababa ang performance at maring huminto pa nga sa paggana kung matagal ang sitwasyon. Kung ngayon pa lang ay sisimulan na ninyong ayusin ang inyong dieta, bawasan ang nga pagkaing nakdudulot ng pressure, gumamit ng abokado ng mas makatwiran, isama sa isang malusok na pamumuhay, may kakayahan pa rin ang pancreas na makarecover sa isang tiyak na antas. Ang katawan ng tao ay may kamanggamanghang kakayahang umangkop at mag-adjust sa sarili basta bigyan lang natin ito ng pagkakataon. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-iwan ng komento ng 4 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa isang malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Bahagi 2, 3 pagkaing nagpoprotekta at nagpapagaling sa pancreas. Gayunpaman, mga minamahal, lahat ay may solusyon at may pag-asa pa ring may ligtas. May mga pagkain na malinaw na makakapagligtas at makakapabahay muli sa pancreas. Pagkatapos kong ipaliwanag ang mga mapanganib na pagkain kay Aling Nena, sinimulan kong sabihin ang tungkol sa mga pagkaing nagpoprotekta sa pancreas. Nagsimulang magbago ang kanyang mukha mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa ningning ng pag-asa. Una ay ang bawang. Marahil ay pamilyar na kayo sa pampalasa na ito sa araw-araw na pagkain ngunit kakaunti lang ang tunay na nakakaunawa sa malalim na halaga nito sa kalusugan ng metabolismo. Madalas kong tawaging silent firefighter ng pancreas ang bawang. Dahil ang bawang ay naglalaman ng isang napaka-espesyal na active compound na tinatawag na allicin na may malakas na kakayahang bawasan ang pamamaga. At kailangan ninyong maunawaan na ang karamihan sa mga pinsala sa pancreas ay hindi nangyayari ng biglaan kundi nagsisimula sa maliliit na pamamaga na tahimik na naipon sa paglipas ng panahon dahil sa dieta, stress, at hindi balanse na pamumuhay. Kapag hindi na kontrol ang mga pamamaga na ito, unti-unti silang nagiging chronic inflammation at nagsisimulang magpababang function ng mga sel na gumagawang insulin. Sa puntong ito, ang allicin sa bawang ay gumaganap ng papel na parang malamig na tubig na nakakatulong na paginhawain ang inflammatory response. Sa gayon ay nagbibigaying pagkakataon sa pancreas na magpahinga at makabawi ng bahagi ng kanyang function. Ipinapakita rin ng ilang klinikal na obserbasyon na ang taong nagpapanatili ng ugali ng tamang paggamit ng bawang ay karaniwang may mas stable na inflammatory index at mas magaan na pakiramdam sa pagdunaw sa paglipas ng panahon.
Ngunit ang mahalaga ay hindi kung kumakain kayo ng bawang o hindi kundi ang paraan ng paggamit. Ang bawang ay tunay na magiging epektibo lamang kung tama ang pagproseso. Lagi kong pinapayuhan ang pasyente na durugin o tatarin ang bawang, pagkatapos ay hayaan itong nasa labas ng hangin ng 10 minuto. Ito ang kinakailangang oras upang maganap ang mga biochemical reactions na nakakatulong sa buong pagbuo ng alisin. Kung agad ninyong lulutuin ang bawang, hindi paganap na mag-activate ang mahalagang sangkap na ito. Pagkatapos, kapag nagluluto, dapat ilagay ang bawang sa huling bahagi bago patayin ang apoy. Dahil ang mataas na temperatura sa mahabang panahon ay maaring makabawas ng malaki sa nilalaman ng alicin. Kung hindi kayo sanay sa matapang na lasa ng hilaw na bawang, maaari ninyo itong lutuin ng bahagya. Ngunit tandaan na ang ating layunin ay hindi ang mawala ang lasa kundi ang mapanatili ang natural na halaga ng pagpapagaling nito. Sa mas malalim na pananaw, ang paggamit ng bawang araw-araw, kahit 1 hanggang 2 maliit na sibuyas lang, ay hindi lamang isang nutritional act kundi isang ugali na may disiplina. At ang maliliit na ugali na paulit-ulit na ginagawa nang may tiyaga ang tunay na pundasyon na nakakatulong sa katawan na unti-unting bumalik sa balanseng estado. Pangalawa ay ang isdang may asul na likod. Kung talagang gusto ninyong alagaan ang pankreas sa isang napapanatiling paraan, lagi kong pinapayuhan na subukang panatilihin ang ugali ng pagkain ng maisdang may asul na likod tulad ng tuna, galunggong, o sardinas ng humigit kumulang 3 beses sa isang linggo. Ito ay hindi isang random na payo kundi ang resultang maraming aktwal na obserbasyon pati na rin ang siyentipikong pag-unawa sa mekanismo ng pamamaga at metabolismo sa katawan ng matatanda. Ang nagbibigayng espesyal na halaga sa grupong itong pagkain ay ang kanilang mayamang nilalaman ng omega-3, isang fatty acid na madalas kong inihahalin tulad sa isang mood regulator sa lubang katawan. Dahil kapag nasira ang pancreas, agad na magre-react ang immune system sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga protective cells sa lugar na ito. Gayunpaman, kung ang reaksyon na iyon ay masyadong malakas, hindi lamang nito sinisira ang nakakapinsalang agen kundi hindi sinasadyang sinisira din ang mga natitirang malusok na cells. At sa oras na ito, gumaganap ang omega-3 ngang kanyang papel sa pamamagitan ng pagpapagaan ng inflammatory response na nakakatulong na balansehin muli ang aktibidad ng immune system. Parang pinapakalma ang overactive na elemento na nagdudulot ng kaguluhan sa loop ng pankreas. Ngunit ang halagang omega-3 ay hindi nagtatapos doon. Isa sa mga pangunahing problema ng diabetes, lalo na sa mga matatanda, ay ang insulin resistance kapag ang katawan ay nasa estado na ito. Kahit na naglalabas ng insulin, hindi pa rin nito may pasok ang asukal sa mga sel ng epektibo na nagpipilit sa pankreas na magtrabaho ng mas mahirap, mas tuloy-tuloy. Parang isang manggagawa na walang pahinga, sa katagalan, ang labis na pasanin na ito ay magpapahina sa pankreas. Ang omega-3 ay may kakayahang pagbutihin ang sensitivity and insulin, sa gayon ay nakakatulong na bawasan ang pressure sa pankreas. Pinutol ang siklo en tahimik ngunit napakadelikadong pag-ubos en enerhiya. Gayunpaman, tulad ng maraming magagandang bagay sa buhay, ang pagiging epektibo ay tunay na lumalabas lamang kapag alam natin kung paano gamitin ng tama. Lagi kong idinidiin sa aking mapasyente na kapag nagluluto ang isdang may asul na likod, dapat unahin ang mapamamaraan tulad ng steaming o light grilling. Dahil ito ang paraan upang mapanatili ang maksimum na nilalaman ng omega-3. Kung ipiprito sa mataas na temperatura, ang mga mahahalagang taba na ito ay mag-oxidize, hindi lamang mawawala ang mga benepisyo kundi maaari pang lumikha ng mga pro-inflammatory substance na sumasalungat sa ating orihinal na layunin. Sa mas malalim na pananaw, ang pagdaragdang isdang may asul na likod sa pagkain ay hindi lamang simpleng nutritional supplement kundi isang strategic na pagpipilian para sa pangmatagalang kalusugan. Ipinapaalala nito sa atin na hindi kailangan ng katawan ang mga bagay na masyadong komplikado o mahal kundi ang mga bagay na tama sa tamang oras at pinananatili ng sapat na katagalan.
At kung minsan, ang mga simpleng pagkain na malapit sa mga gawiing Pilipino tulad ang steamed fish. Light fish stew ang siyang pinakamatibay na pundasyon na nakakatulong upang maprotektahan at makabawi ang inyong pankreas sa paglipas ng panahon. Pangatlo ay ang kamatis. Dapat nalutuin ng tama ang kamatis, lalo nalutuin ng may sapat na dami ng langis upang mapakinabangan ng husto ang halaga nito sa pagprotekta sa pankreas. Marami ang nag-isip na ang kamatis ay simpleng karaniwang gulay sa pagkain, ngunit mula sa pananaw ng medisina, ito ay isang tahimik na biological shield na nagpoprotekta sa katawan, lalo na para sa mga nasa edad at matatanda. Ang pangunahing punto ay nasa lycopene, ang pigment na nagbibigay ng pulang kulay sa kamatis, at isa ring napakalakas na antioksidan. Kailangan ninyong maunawaan na araw-araw, ang ating pankreas ay hindi lamang naglalabas ng digestive enzymes kundi patuloy ding gumagawa ng insulin, isang proseso na gumagamit ng enerhiya at gumagawa ng maraming free radicals. Ang mga free radicals na ito ay parang malilit na sparks na patuloy na bumabangga sa mga cell na nagpapinsala sa cell membrane at maging sa DNA structure kung hindi makontrol. Dito, gumaganap ang lycopene ngang papel na parang isang tahimik na tagapagtanggol na nakakatulong na i-neutralize ang mga free radicals bago pa man sila makapagdulot ng pinsala. Sa madaling salita, kung ang pankreas ay isang pabrika ng insulin, ang lycopene ang cooling system at ang pamatay sunong nga panganib mula sa loob. Ipinapakita rin ni modernong pag-aral sa nutrisyon na ang mga taong nagpapanatili nige stabe na lycopene sa kanilang dieta ay may kapansin-pansing mas mababang antas nige pinsala sa pancreatic cell at mas mabagal din ang proseso ng pagtanda ng cell. Gayunpaman, may isang napakahalagang punto na madalas na napapabayaan ng marami. Ang paraan ng pag-absorb ang lycopene ay hindi katulad ng vitamin C na natutunaw sa tubig. Ang lycopene ay isang fat-soluble substance. Ibig sabihin, kung kumain lang kayo na hilaw na kamatis, napaka-kaunti lang ang maabsorb ng katawan. Kaya naman, ang pagsasama ng kamatis sa langis, lalo na ang mataas na kalidad na vegetable oil, ay makakatulong na madagdagan ang absorption ng maraming beses. Sa klinikal na kasanayan, madalas kong pinapayuhan ang aking mga pasyente nga simpleng ngunit epektibong paraan tulad ng bahagyang pagprito ng kamatis sa kaunting langis, pagluto ng sopas ng kamatis na may isda, o paggawa ng tomato sauce para sa araw-araw na pagkain. Kahit sa pagkain ng hilaw, ang pagdaragdag lang ng kaunting langis ay nakakatulong na sa katawan na mapakinabangan ang karamihan sa mahalagang nutritional value na ito. Bahagi 3. Tatlong gawi sa pagkain na nakakatulong sa pankreas na magpahinga. Ngayon, gusto kong pausapan natin ng mas malalim ang isang aspeto na madalas na minamaliit. Ngang maraming ngunit sa katunayan ay may pantay na malaking impluensya gaya ng pagpili ng pagkain. Ito ang paraan ng pagkain natin araw-araw. Dahil kahit gaano pa kayo kagaling pumili ng tamang pagkain, kung hindi angkop ang gawi sa pagkain, magtatrabaho pa rin ang pankreas sa ilalim ng stress. Una, huwag inumin, kundi nguyain. Ito ay isang prinsipyo na tila simple ngunit may napakalalim na kahulugan. Ang mga matatamis na inumin, maging ang fruit juice na akala ay malusog, ay sa katunayan ay maaring maging tahimik na pasanin para sa pankreas. Kapag ang isang prutas ay ginawang juice, maaari ninyong inumin ito ng napakabilis, kung minsan sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit kung kakainin ng direkta, kailangan ninyong nguyain ng dahan-dahan, maramdaman ang bawat piraso, at ang oras na iyon ay maaring mas matagal ng maraming beses. Ang pakakaiba na ito ang siyang nagdudulot ng malaking pakakaiba. Kapag nginungian ninyo ng mabuti, sinisimulan ng enzyme amylase sa laway na hiwain ang starch sa bibig pa lang na nakakatulong na maganap ang pag-absorb ng asukal ng dahan-dahan at may kontrol. Nagbibigay ito ng sapat na oras sa pankreas upang iregulate ang insulin ng mayos. Madalas kong ipinapayong kapag kumakain ng prutas o gulay,
Ugaliin ang dahan-dahang pagnguya ng humigit kumulang 20 hanggang 30 beses sa bawat piraso. Sa simula ay maaring maramdaman na matagal, ngunit kapag nasanay na, mapagtatanto ninyo na hindi lamang ang pankreas ang mas gagaan kundi ang isip din ay magiging mas payapa. Pangalawa, huminto bago pa maramdaman ang busog. Ito ay isang sining hindi lamang ng pagkain kundi ng pamumuhay. Marami sa atin ang may ugalingang pagkain hanggang sa maramdaman ang tunay na busog o kahit sobra pa. Ngunit kailangan ninyong maunawaan na sa bawat pagkain ng labis, isang beses na nagtatrabaho ng sobra ang pankreas, parang pinipilit na mag-overtime ng tuloy-tuloy ng walang pahinga. Madalas kong ibinabahagi ang isang napakasimpleng prinsipyo. Huminto kapag nararamdaman ang humigit, kumulang 70 hanggang 80% na busog. Sa panahon ng pagkain, may isang napakatingkat na sandali kung kailan nagsisimula kayong maramdaman na puno na ang tiyan, hindi na gutom. Sa sandaling iyon, kung kaya ninyong ibaba ang mga chopsticks o tinidor, iyon ang pinakamagandang pagpipilian para sa katawan. Dahil kailangan ng utak ngang humigit kumulang 10 hanggang 15 minuto upang matanggap ang senyales ng busog mula sa tiyan. Ang pakiramdam ngang kaunting kulang sa oras ng pagkain ay sa katunayan ang kasapatan pagkatapos. Ito ay hindi kawalan kundi isang matalinong paraan ng pagkontrol na nakakatulong sa pankreas na magpahinga at mapanatili ang pangmatagalang lakas. Pangatlo, mag-ingat sa pagbabalat kayo ng mga processed foods. Sa modernong buhay, maraming produkto ang iniadvertise bilang malusog tulad ng energy bars, pinatuyong prutas, o mga spiced nuts. Ngunit ang kailangan ninyong tingnan ng mas malalim ay ang masangkap sa loop. Marami sa mga ito ay sa katunayan ay naglalaman ng concentrated sugar o syrup. Ang maanyo ng asukal na mabilis na naabsorb at madaling magdulot ng pagtaas ng blood sugar. Halimbawa, ang sariwang prutas kapag pinatuyo ay nawawalan ng karamihan sa tubig ngunit ang damingang asukal ay nagiging concentrated. Nadudulot ito upang ang isang maliit na dami ng pinatuyong prutas ay maaring katumbas ng napakaraming sariwang prutas sa dami ng asukal ngunit hindi nagbibigay ng parehong pakiramdam ng busog. Katulad nito, ang mga energy bars ay karaniwang idinisenyo upang maging maginhawa, ngunit kung babasahin ng mabuti ang mga sangkap, makikita ninyo ang mga anyo nga asukal na nakatago sa ilalim nga iba't ibang pangalan. Kaya, kung kailangan ng merienda, madalas kong pinapayong pumili ng mas simple at natural na maopsyon. Tulad ng kaunting unsalted nuts, halimbawa, almendras o walnuts sa katamtamang dami sa isang araw. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang kinakain kundi ang pag-unawa sa kung ano ang ipinapasok sa katawan. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ipatupad ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento nam sa ibaba ng video. Hindi lamang ito senyales para malaman ko na nakikinig kayo kundi isang maliit na pangako sa inyong sariling kalusugan. Bahagi 4. Detalyadong araw-araw na plano upang iligtas ang pankreas. Sa puntong ito, ang pinaka-interesado sa inyo ay tiyak na naintindihan, ngunit paano magsisimula sa araw-araw na buhay? Dahil ang kaalaman kung hindi isasagawa ay mabilis na makakalimutan. Kaya naman, madalas kong ginagawa para sa aking mga pasyente ang isang detalyado, malinaw, at madaling ipatupad na plano sa bahay, hindi komplikado ngunit nangangailangan ng tiyaga at disiplina. Minsan kong tinuruan ang isang matandang pasyente na nagngangalang-aling Nelia sa ganitong paraan, at ang magandang balita ay pagkatapos ng ilang panahon, hindi lamang niya napabuti ang kanyang kalusugan kundi naramdaman din niya na ang kanyang katawan ay mas magaan at mas comfortable. Almusal. Simula ng araw sa isang pagpipilian na tila simple lang ngunit may malalim na halaga para sa katatagan ng pancreas at blood sugar. Ang isang mangkok nga whole grain rice tulad ng brown rice o oatmeal ay hindi lamang nagbibigay ng enerhiya kundi nakakatulong din sa katawan na maabsorb ang asukal ng dahan-dahan, na iniwasan ang mapanganib na biglaang pagtaas mula pa lang sa umaga.
Ang mahalaga ay hindi sa kung gaano karami ang kinakain kundi sa pagpili ang tamang uri ng enerhiya upang mapanatili ang katawan sa isang napapanatiling paraan. Pagkatapos, tatarin ng maliit ang isang sibuyas ng bawang at hayaan itong nasa labas ng hangin ng humigit kumulang 10 minuto. Ito ay hindi isang random na detalye, kundi isang malinaw na siyentipikong hakbang na nakakatulong na i-activate ang mga beneficial compounds sa bawang na sumusuporta sa pagbabang pamamaga at pagprotekta sa pankreas. Kapag sapat na ang oras, bahagyang iprito ang bawang sa kaunting langis at pagkatapos ay magdagdag ng kalahating kamatis at iprito kasama. Ang pagluto ng kamatis sa langis ay nakakatulong sa katawan na madagdagan ang kakayahang mag-absorb ng antioxidants na sa gayon ay nagaambag sa pagprotekta sa mga gel mula sa tahimik na pinsala. Ang lahat ng bahaging ito ay maring ilagay sa mangkok ng whole grain rice upang makabuo ng isang balansang pagkain ng magandang carbs, healthy fats, at kinakailangang bioactive compounds. Ang pagkain ng isang mangkok ng gulay o seaweed soup ay makakatulong sa digestive system na gumana ng mas madali at sumusuporta sa pagbalanse ng internal environment ng katawan. Tanghalian. Para sa tanghalian, ito ang oras na kailangan ng katawan ng matalinong pagdaragdang enerhiya, hindi sa dami kundi sa kalidad at tamang bilis. Madalas kong pinapayuhan na pumili ng mga isdang may asul na likot tulad ng tuna, galunggong, o sardinas na niluto sa paraang inihaw o nilagyan ng kaunting sabaw upang mapanatili ang natural na nutritional value. Ang mahalaga ay panatilihin ang ugali na ito ng hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo at pinakamahusay na itakda ang mga tiyak na araw tulad ng simula ng linggo, kalagitnaan ng linggo, at katapusan ng linggo upang makabuo ng isang stable na biological rhythm na nakakatulong sa katawan na masanay sa kapakipakinabang na nutrisyon. Kasama ng isda ay mga nilagang gulay o steamed vegetables. Hindi kailangan ng bongga ngunit kailangang panatilihing magaan dahil ang digestive system ng mga matatanda ay hindi na gumagana ng kasing lakas nun. Kapag pinagsama sa ganitong paraan, ang pagkain ay hindi lamang nagbibigay ng magandang protina kundi nakakatulong din na bawasan ang pasanin sa pankreas, na iniwasan ang sitwasyon na kailangan nitong iproseso ang napakaraming substance ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang lagi kong idinidiin sa inyo ay hindi sa pagkain kundi sa paraan ng pagkain. Napakarami ang kumakain ng tamang pagkain ngunit mali ang bilis, at iyon ang siyang nagpapababang pagiging epektibong lahat ng pagsisikap. Ugalin ang dahan-dahang panguya ng hindi, bababa sa 20 hanggang 30 beses sa bawat piraso upang magsimula ang proseso ng pagtunaw sa bibig pa lang. Kapag maayos na gumagana ang enzyme sa lawe, ang dami ngang asukal ay napoproseso na nakatulong na hindi mapilit ang pancreas na mag-react ng mabilis. Dapat din kayong maglaan ng hindi bababa sa 20 minuto para sa isang pagkain. Huwag kumain ng nagmamadali. Huwag kumain ng nag-aalala o iniisip ng stress. Isang napakasimple ngunit epektibong paraan ay pagkatapos ng bawat subo ng pagkain. Ilapag ang chopsticks o tinidor sa mesa ng ilang segundo. Kapag tapos ng ngumuya, lumunok, magpahingang kaunti bago ipagpatuloy. Ang maliit na pakilos na ito ay nakakatulong sa katawan na makasabay sa dami na pagkain na ipinapasok at nakakatulong din sa utak na matanggap ang senyales ng busog ng mas tumpak. Hapunan. Para sa hapunan, lagi kong ipinapaalala sa inyo ang isang prinsipyo na tila simple ngunit may mahalagang kahulugan para sa pagaling ng pankreas. Iyon ay ang kumain lamang ng humigit kumulang 80% ng pakiramdam ng busog. Huwag piliting ubusin ang lahat, huwag dahil sa panghihinayang ay kumain pa. Sa sandaling maramdaman ninyo na nagsisimula ng mapuno ang tiyan, agad na huminto, ilapag ang kutsara, at bigyan ng pahinga ang katawan. Sa simula, ang pakiramdam na ito ay maaring magdulot sa inyo ng bahagyang pagkabigo o kahit panghihinayang sa manatirang pagkain. Ngunit kung titingnan ng mas malayo, ito ay isang napakalalim na desisyon sa pagprotekta sa kalusugan.
Ang pankreas sa gabi ay kailangang magpahinga, hindi patuloy na magtrabaho tulad ng sa araw. Kung labis kayong kumain, lalo na malapit sa oras ng pagtulog, mapipilitan ang pankreas na magtrabaho pa upang iproseso ang labis na asukal at nutrisyon. Hindi sinasadyang nagdudulot ito upang mapunta ang katawan sa isang estado ng matagal na overactivity na hindi ninyo namamalayan. Samantala, kapag sapat lang ang kinakain, may pagkakataon ang katawan na lumipat sa recovery state na nakakatulong sa mga internal organ na makahinga pagkatapos ng buong araw na pagtatrabaho. Pagkatapos ng hapunan, isang prinsipyo ang kailangan na panatilihin, huwag mag-snack. Ito ay isang mahalagang oras para sa digestive system at pancreas upang tunay na magpahinga. Kung nararamdaman ninyong uhaw, pumili ng maligamgam na tubig bilang isang magaan na pampakalma para sa katawan. Ang mga inuming tulad ng carbonated drinks, bottled juices, o instant coffee na may gatas, ay tila hindi nakakapinsala, ang unit maaring ganap na makagambala sa proseso ng pagpapahinga na ito, na nagpapabago-bago ang blood sugar ng tahimik sa gabi. Kung talagang nararamdaman ninyong kailangan ng kaunti, maari kayong pumili ng napakaliit na dami ng natural na mani tulad ng almendras o walnuts, ngunit kailangang panatilihin sa katamtamang antas, huwag gawing ugali na umulit gabi-gabi. Ang mahalaga dito ay hindi ang ganap na pagbabawal kundi ang pagpapanatili, kontrol at malinaw na kamalayan sa inyong limitasyon. Bahagi 5. Mga sagot sa tanong at mga mapanganib na senyales ng babala. Sa bahaging ito, gusto kong lubos kayong mag-focus dahil hindi lamang ito kaalaman kundi mas senyales na maaring magpasiya sa oras ng maaga o huling intervention para sa inyong sariling kalusugan. Sa proseso ng paggabay sa maraming matatandang pasyente, napagtanto ko na hindi lahat ay kulang sa kaalaman kundi mas nakababahala ang maling pag-unawa sa senyales ng katawan o ang pagiging pabaya sa mga paunang babala. Unang tanong, paano makilala ang pananakit ng pankreas sa ibang uri ng pananakit? Ito ay isang bagay na maraming Pilipino ang nakakamali. Hindi laging pareho ang pananakit ng tiyan, ngunit kung hindi matalas ang mata, madali nating napapabayaan ang mahahalagang senyales. Ang pananakit ng tiyan dahil sa tiyan ay karaniwang may kaugnayan sa pagkain, maaring banayad o mainit. Ang pananakit dahil sa gallstones ay karaniwang lumalabas sa itaas na bahaging tiyan sa kanan, lalo na pagkatapos kumain ng matataba, at maaring matindi at paulit-ulit. Ang pananakit na may kaugnayan sa gulugot ay nagbabago depende sa posisyon. Bumababa kapag nakahiga o nagbabago ang posisyon, ngunit ang pananakit ng pankreas ay may napaka-espesyal na katangian. Ito ay ang pakiramdam ng malalim na pananakit sa loop, hindi sa ibabaw, kundi parang may puwersang humihigpit mula sa loop ng internal organ. Ang lokasyon ay karaniwang nasa itaas na bahagi ng tiyan o bahagyang kaliwa, at ang kakaiba ay kumakalat ang sakit sa likod, na nagbibigay ng pakiramdam na parang tinatagos. Inilarawan ng maraming pasyente na mas gagaan lang ang pakiramdam nila ng kaunti kapag yumuko sila. Kung hindi, kahit anong posisyon ang gawin, nananatili ang banayad o matinding sakit. Kung nakaranas na kayong ganong sakit na matagal at hindi nawala, hindi ito dapat ipagpaliban. Ang agarang pagpunta sa health facility ay kinakailangan. Dahil kapag nagbigay ng senyales ng sakit ang pankreas, kadalasan ay hindi na ito simpleng problema. Pangalawang tanong, kung biglang nagkaroon ng diabetes pagkatapos ng edad 50, nakakabahala ba ito? Direkta kung sasabihin upang lubos ninyong maunawaan ang pagiging seryoso. Kung dachi ay wala kayong ganjuanjuesi, duanjues, seni, ganjues, disorder, any, gunit pag, katapos, any, kad, 50, ay, bigla, kayong, na-diagnose, any, diabetes, kailangan ninyong tingnan ang problemang ito ng mas maingat kaysa sa normal. Hindi para matakot kundi para hindi mapalampas ang mga nakatagong sanhi sa likod nito. Sa ilang kaso,
Ang sitwasyong ito ay maaring may kaugnayan sa tahimik na pinsala sa pankreas, maaring maagang senyales pangang mas malalang sakit. Lalo na kung may normal na timbang kayo o bumaba pa nga ang timbang ngunit may diabetes pa rin, o stable ang paggamot ngunit biglang hindi na epektibo ang gamot, at malakas ang pagbabago-bago ng blood sugar, iyan ay masenyales na hindi dapat balewalain. Sa gayong kaso, ang masusing pagsusuri tulad ng CT scan o MRI ng tiyan ay kinakailangan. Dahil may mga problema na hindi kayang matukoy ng regular na pagsusuri. Pangatlong tanong, sapat na ba ang ultrasound ng tiyan upang masuri ang pankreas? Ito ay isang napakakaraniwang maling pagkaunawa. Marami sa inyo ang nag-iisip na sa regular na ultrasound lang ay panatag na kayo. Ngunit sa katotohanan, ang pankreas ay isang organ na nakalagay sa likod ng tiyan at bituka kaya ang pagmamasid sa pamamagitan ng ultrasound ay madalas na napakalimitado. Kung may hangin o pagkain sa tiyan, natatakpan ang imahe na nagpapahirap sa ganap na pagtatasa. Kaya naman, para sa mga may mataas na panganib tulad ng bagong nagkaroon ng diabetes sa edad na gitna o pataas, may history ng pancreatitis, o may miyembro ng pamilya na may sakit na may kaugnayan sa pankreas, ang pagsusuri sa pamamagitan ng mas detalyadong pamamaraan ay dapat pag-isipan. Ang pamamaraan na ito ay nagbibigay daan sa mas detalyadong obserbasyon na nakakatulong sa maagang pagtukoy ng mga abnormalidad na maaring mapalampas ng ordinaryong ultrasound. At kung minsan, ang pagiging proaktibo sa pagsusuri ang siyang hangganan sa pagitan ng maagang pagtukoy at huling pagtukoy. Naalala ko pa ang isang kasong matandang pasyente na pagkatapos seryosong magpatupad ng mga pagbabago sa pagkain at pamumuhay sa loob ng ilang buwan ay bumalik na may ganap na ibang estado. Mas mapula ang balat, mas gumaan ang pakiramdam, at ang pinakamahalaga ay bumalik sa stable ang mga health indicators. Ang nagpahanga sa akin ay hindi ang resulta kundi ang sinabi niya. Hindi ko akalaing ang pagbabago ngawi ay makakapagbabago sa buong katawan. Nakikita ninyo, ang kalusugan ay hindi isang bagay na masyadong malayo o lubos na nakadepende sa gamot. Nagsisimula ito sa tamang pag-unawa sa inyong katawan, pakikinig sa pinakamaliit na senyales, at kumilos agad, at kung narito kayo, nakikinig at nag-iisip, iyon ay isang napakahalagang hakbang. At kung nanonood pa rin kayo hanggang dito, gusto kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa comment section. Iyon ang magiging paraan upang malaman ko na nakatanggap kayo ng magandang kaalaman at nakita ninyong kapaki-pakinabang ito. Sa buot, nais kong ibigay sa inyo ang 3 pinakapangunahing bagay na kailangang tandaan. Hindi bilang mamahigpit na patakaran kundi bilang maprinsipyo sa buhay na maring samahan kayo araw-araw. Una, ang mapakain tulad ng pancit bihon, lumpiang Shanghai, flavored yogurt, at mga matatamis na inumin ay hindi lamang karaniwang pagkain kundi sa maraming kaso ay tahimik na umaatake sa pankreas. Ang panganib ay hindi sa isang beses na pagkain kundi sa paulit-ulit na walang kamalayang pagkain araw-araw na nagpapahirap sa pankreas ng hindi ninyo namamalayan. Pangalawa, bukod sa pag-iwas sa mga nakakapinsalang bagay, kailangan ninyong aktibong alagaan ang katawan sa pamamagitan ng mga kapaki-pakinabang na pagkain tulad ng bawang, isdang may asul na likod at nilutong kamatis. Ito ay hindi mga miracle drugs na may agarang epekto kundi mga matibay na kasama na nakakatulong na bawasan ang pamamaga, sumusuporta sa metabolismo, at nagpoprotekta sa mga pancreatic cell sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang mas mahalaga ay ang paraan pa rin ng pagkain ninyo. Ugaliin ang dahan-dahang pagnguya, kumain ng may kamalayan. Dahil ang bilis ang pagkain ang siyang magpapasya kung ipoproproseso ang katawan ang nutrisyon ng magaan o nagmamadali. Ang dahan-dahang pagkain ay hindi lamang mabuti sa pagtunaw kundi isang paraan din upang mas malinaw ninyong marinig ang inyong katawan. Pangatlo, may isang bagay na sana ay huwag ninyong balewalain. Kapag biglang nakaroon ng diabetes pagkatapos ng edad 50, kailangan ninyong aktibong magpasuri ng mas detalyado sa pankreas. Huwag agad na isipin na ito ay normal na senyales lang ng pagtanda.
Sa medisina, may mga maliliit na senyales ngunit may napakalaking babala. Ang maagang pagsusuri ay hindi para kayo mag-alala kundi para bigyan ang inyong sarili ang pagkakataon na makapag-intervene agad at maprotektahan ang pangmatagalang kalusugan. Kapag tiningnan natin ang lahat ng ibinahagi natin, mapagtatanto ninyo na ang susi sa kalusugan ay hindi malayo kundi nasa inyong mga chopsticks at kutsara araw-araw. Ang bawat pagpiling ng pagkain, ang bawat maliit na ugali ay tahimik na humuhubog sa inyong kinabukasan sa kalusugan. Lagi akong naniniwala na ang pagtanda ay hindi yugto ng paghina kundi yugto na kailangang alagaan ng tama upang maging payapa at kumpleto. Kung matiyaga kayo sa maliliit ngunit tamang pagbabago, unti-unting tutugon ang katawan sa katatagan at gaan na malinaw ninyong mararamdaman sa paglipas ng panahon. Taos puso akong umaasa na mapanatili ninyo ang isang malusog na pankreas, isang matatak na katawan, at isang payapang isip upang lubos na matamasa ang mataon kasama ang pamilya. At kung makabuluhan ang mga pagbabahaging ito, ipamahagi ito sa inyong mamahal sa buhay, upang hindi tayo mag-isa sa paglalakbay ngang pagpapanatili ang kalusugan, kundi makasama tayong makalakat ng dahan-dahan ngunit mas malayo at mas matatag.